Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagtatanong ni Kristo sa isang taong napakatagal nang may sakit. Gusto mo bang gumaling? Obvious namang may sakit yung tao at matagal na. Bakit ba ito itatanong pa? Ano ito? Makapagtanong lang? Well, of course not. Sa pagkatandaan natin, ang salita ng ating Panginoon ay salita ng Diyos. Kaya makapangyarihan ito, ibig sabihin makabuluhan din ito. Bawat salitang binibitawan ng Diyos ay may kahulugan. Hindi siya nagsasayang ng laway nung siya'y nagkatawang tao para sa kahit isang salita na walang saysay sapagkat nakapagliligtas ang bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. So dito, may kahulugan talaga yung pagtatanong niya. Gusto niyang matiyak mula dun sa lalaki kung gusto man itong gumaling talaga. Kasi hindi po ibig sabihin gusto ay gustong-gusto na. Hindi rin kasi enough na gusto lang. Dapat gustuhin talaga. Halimbawa po, yung nakilala ko na hanggang ngayon hindi pa kasal sa simbahan. Takal ko nang inaawitan. Valid naman siyempre ang dahilan dahil yung lalaki ay seaman. Kapag nagbabakasyon dito ay 2 buwan lang. Kakaunti nga naman ang preparasyon para sa pagpapakasal sa simbahan. Kaya lang, sabi ko nung nakaraan, 10 taon na kayong ganyan eh. 10 taon na yung dahilan na yan. Di ba kahit minsan sa loob ng 10 taon na ito, hindi kayo gumawa talaga hindi kayo nagsakripisyo para makasal man lang sa simbahan. Kahit konting sakripisyo lang. Sabi nga natin sa gusto, maraming paraan sa ayaw, maraming dahilan. Gusto naman nila, pero hindi gusto talaga. They want it, but they don't want it bad enough. Sa kaso, nung lalaki na matagal lang may sakit sa ebanghelyo, yun nga po, matagal lang may sakit. So po pwedeng naging komportable na siya sa sitwasyon niya. Kasi ang katawan naman natin, ang disposition naman natin ay nakapag-a-adapt sa kalagayan natin, lalong-lalo na kung matagal na. So, in his case po pwedeng nahirapan pa rin siya, pero hindi na ganun kasing hirap tulad nung una. Kasi siya kahit paano ay nakapag-adapt na. Besides, sa kabila ng kalagayan niya, may naglilimos sa kanya, may nagbibigay sa kanya. At ang nagiging dahilan ng pagbibigay ng pera o ng pagkain sa kanya ay yung kapansanan niya. At yun ay mawawala na. Yung dahilan yon ay mawawala na kapag gumaling na siya. Talagang magsasakripisyo na siya. Kaya valid yung tanong ng Panginoon, gusto mo ba talagang gumaling? Ibig ba talagang gumaling ng taong ito? Yun din po ang tinatanong niya sa marami sa atin ngayon. Sa marami sa atin na nasanay na sa matagal ng hindi tamang disposisyon. Halimbawa, tinatanong niya rin ang marami sa atin ngayon na may sakit, gusto mo ba talagang gumaling? Eh kung gayon na yun, bakit ayaw mong magpagamot o ayaw mong sundin ang mga sinasabi sa iyo ng doktor? Bakit hindi mo iniinom ang mga gamot mo? Bakit kinakailangan bang pilitin ka? Ba't hindi mo iniiwasan ang mga bagay na bawal sa'yo? Ba't hindi ka mag-ehersisyo? Bakit hindi mo itigil ang labis na pag-aalala mo? Gusto mo ba talagang maging maayos ang buhay mo? Eh bakit ayaw mong talikdan ng bisyo mo? Bakit ayaw mong mag-aral ng mabuti? Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Gusto mo ba talagang makapagpatawad? Eh bakit pirmis mo na lang na inaalala yung ginawa niya sa'yo? Lagi ka na lamang nag-iisip ng masama laban sa kanya. Hindi mo pa pinagdarasal ang taong ito. So hindi mo inihingi ng tulong sa Diyos na ang taong ito ay mapatawad mo at nang mawala na ng tuluyan yung galit sa puso mo. Gusto mo ba talagang mabuo ang pamilya ninyo? Eh bakit ayaw mo magpatawad? Bakit ayaw mo humingi ng tawad? Ang dami nating gusto, pero hindi natin talaga kinugusto. Gayong nagkalat ang tulong ng Panginoon para matulungan tayo. Yung pool of Bethesda dito, di ba sinasabi na ito ay isang bahagi na nalalagyan ng maraming tubig. I mean, kung i-picture out po natin ito, malaking pool ito eh. And not just that, may nangyayaring milagro dito. I mean, hindi naman magtatagal yung mga tao dito nang hindi totoo yung sinasabi nilang kapag gumalaw yung tubig ay may gumagaling. Eh. Siguradong may mga gumagaling, kaya nga dito sila. At yung pool na yun, yung pool of Bethesda na yun, tulong yun ng Panginoon sa mga gustong tulungan ng sarili, sa mga gustong gumaling talaga. So nagkalat ang tulong ng Panginoon sa atin, pero kailangan natin gustuhin with conviction sapagkat hindi niya ipipilit sa atin. In as much as kapag ipinilit niya sa atin, hindi naman natin ito pahalagahan eh. Hindi natin ito aalagaan, sasayangin lamang natin.
At dapat kasi hindi tayo makontento sa kasalukuyang kalalagayan natin. Nang sa gayon ay naisin natin kung ano yung kagalingan na gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung kalidad ng buhay na gusto niyang ibigay sa atin. Tandaan natin ang buhay na gusto niya para sa atin ay buhay na ganap at kasaya-siya na po pwedeng magsimula na dito kahit sa lupa pa lang. Ang gusto niya ay hindi lamang good life. Gusto niya para sa atin ay better and best life. Kaya sana ay tingnan po natin kung ano yung mga sitwasyon natin na nakasanayan na natin, na parang ayaw na nating taliktan, na para bang ayaw din nating hangarin kung ano man yung mas magandang kalidad ng buhay na inaalok ng Panginoon sa atin. Sayang. Sayang. Yung gusto niyang ialok sa atin kung hindi natin ito talaga gugustuhin. Kaya sana mga kapatid sa misang ito, isipin natin ano ba yung mga bagay na nakasanayan natin. Unang-una, yung mga masasamang bagay. Bisyo, katamaran, kasalanan. Pangalawa, pwede rin yung mabubuting bagay, pero may mas ibubuti pa. Yung mas mabuti pa sanang samahan sa pamilya. At syempre, mas malalim pa sanang pananampalataya. Mas malalim pa sanang relasyon sa Diyos. Huwag tayong makontento sa hindi maganda kasi may maganda. At huwag tayong makontento sa maganda lang kung meron pa itong mas igaganda. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat katulad ng tao sa Ebanghelyo, tinatanong din tayo ng Panginoon, ibig mo bang gumaling? Gusto mo bang makalaya sa pagkakasala? Gusto mo bang tumaas ang antas o kalidad ng buhay mo? Gusto mo bang mas lalo akong mahalin? Gusto mo bang mas maramdaman mo ang pagmamahal ko sa iyo? Yun ang sinasabi at itinatanong sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Sumagot nawa tayo ng oo, kahit na it will entail a certain sacrifice sa parte natin ito. Sapagkat hindi naman tayo magsisisi. In as much as hindi naman niya iaalok sa atin, kung hindi totoong makabubuti sa atin. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Ebreo ay Bethesda, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pinay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taonang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang lalaki, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Pumalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usikin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching.
Please like, share, and subscribe.